A goddess. Isang salita na hindi paniniwalaan ng ilang nakakakilala sa kanya. Pero yun ang totoo. Sa likod ng kanyang malapad na salamin, sa losyang na pananamit, ay natatago ang tunay niyang ganda. Siya si Anaisha, isang prompdi na lumuwas ng Maynila para hanapin ang kapalaran. Ngunit sa hindi sinasadyang pangyayari, ay umibig siya sa isang lalaki na kailanman ay hindi mapapa sa kanya ang puso. Si Caspian Maximilian ay business tycoon, isang bilyonaryo na walang ibang minahal kundi iisang babae lamang. At hindi siya yun. Tanggap na ni Anaisha na hanggang titig na lamang siya rito sa tuwing magagawi ito sa bahay ng babaeng mahal na mahal nito. Sobrang sakit, lalo na't lihimong minamahal ang taong yun. Napigil niyang umiyak sa harap ng mga ito, ngunit natapos ng pagpapanggap niya. Nang isang gabing malasing si Caspian, hindi niya iyon inaasahan at mas lalong nang binata nang makita siya sa isang pantulog na hulma ang kanyang buong katawan at walang salaming nakasuot sa kanyang mga mata. Sorry. Muli ay nagawa niyang ngumiti sa kabila ng tawag nito. Pagkakataon, para kahit sa ganitong paraan ay maramdaman niya kung paano mahalin kahit ito'y lasing. Nagpaubaya siya. Kahit sa bawat salitang lumalabas sa labi nito ay hindi ang pangalan niya. Wala nang masasakit pa doon. Alam niyang kinabukasan ay hindi na siya nito kilala. Isang pag-ibig na siya lamang ang may nais. Pero nabago bigla ang kapalaran niya nang maramdaman ang pag-iiba ng kanyang katawan. Buntis siya at si Caspian ang ama. Walang lakas ng loob si Anaisha na umamin dahil hindi na siya pinapansin ng binata. Nagdesisyon siyang umalis na lang dahil sa bawat araw na nakikita niya itong masaya sa iba ay parang tinatarak ng patalim ang puso niya. Siya ang kusang lumayo upang matapos na ang kahibangan niyang iyon. Pero paano kung sa paglayo ni Anaisha ay doon din magsisimula ang bagong buhay niya? Dahil sa pagkamatay ng nanay niya ay nasiwalat na isa siyang mayamang tagapagmana. Hawak ni Anaisha ang isang papel kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang tunay na ama at kung saan ito matatagpuan. Kahapon lamang na ilibing ang nanay niya, pero hanggang ngayon ay tumutulo pa rin ang kanyang mga luha. Ang nanay niya ang tanging mayroon siya dahil wala naman siyang mapapala sa itay niya. Bukod sa lasinggero ito, ay hindi rin siya nito itinuturing na anak. Address: 124 Castor Subdivision, Makati City, Philippines. Name: Lorenzo M. Montemayor. Pangalan ng ama mo. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Kung saan kasi patay na ang nanay niya, ay sakalang nito sasabihin ng tungkol sa tunay niyang ama. Marahan niyang hinaplos ang magsisiyam na buwang tiyan. Malapit na siyang manganak, ngunit wala pa siyang naipon ni piso. Dahil ang pera para sana sa panganganak niya, ay ginamit na niya para sa ina niyang kamamatay pa lamang. Ngayon ay wala na siyang ni singkong duling. Lalo pa at ang mga abuli ng mga nakiramay ay sa ama-amahan niya napunta. Sapilitan kasi nitong inangkin iyon at ngayon ay hindi niya alam kung may natira pa ba dahil araw at gabi ay nasa sugalan nito o kadalasan din ay nasa inuman. Lintek na buhay ito. Ana, hindi ka pa rin nakapagluto. Gusto mo bang gutumin ng taong bumuhay at nagpakain sa'yo, ha? Hiyaw mula sa munti nilang sala. Bigla niyang itinupi ang papel at sinuksok sa wallet niya. 100. Yun na lamang ang natitira sa pera niya. Kulang na kulang ang kinikita niya sa pagbebenta ng mga bulaklak sa bangketa upang ipantustos sa pangangailangan nila ng kanyang stepfather. Ana, hayop na buhay to. Bilisan mo at maghanap ka na ng kakainin ko. Napakawalang kwenta mo talagang babae ka. Natakot siya nang bigla ng malakas na kalampagi ng ama-amahan niya ang pintong kawayan na tanging pananggalang niya sa tuwing magwawala ito dahil sa kalasingan. Napapikit siya nang mapigtas ang tali na nagsisilbing kapitan ng pintuan. Natumba iyon sa sahig na semento. Narito ka lang pala pero hindi ka sumasagot. At yung bata sa tiyan mo, kapag nakapanganak ka na, ibebenta ko yan ng mapakinabangan naman. Uuwi ka na lang dito. Dagdag palamunin pa ang dinala mo. Wala ka talagang kwenta. Mana ka sa ina mong malandi. Mariin siyang napapikit dahil sa malakas na bulyaw ng lalaki. Hala,
Lumabas ka doon at maghanap buhay. Hindi yung tutunga-tunganga ka. Ito ang pakatatandaan mo, Ana. Wala akong anak, kaya wag kang aasa na ituturing kitang anak ko. Natawa ito ng pagak. Kung hindi ka lang siguro buntis, malaki pa sana ang kikitain ko. Pero dahil hindi ka pa mapapakinabangan, ang anak mo na lang muna ang ibibenta ko. Tay, maghahanap buhay po ako. Huwag niyo lang ibibenta ang anak ko. Maawa ka. Gago, tinutulungan nga kita tapos ganyan ka pa. Paano ka mapapansin ng mga mayayaman kung may anak ka na? Panira lang iyan sa pag-asenso, Ana. Kaya makinig ka sa akin. Dahil hindi kita tatantanan hanggat hindi ka bayad sa pagpapalamon ko sa'yo. Simula nang mabuhay ka sa mundong to. Nag-igting ang bagang niya. Anong akala mo sa anak ko? Baboy? Hindi ho ako papayag. At mas lalong hindi ako sang-ayon sa gusto mong mangyari. Hiyaw niya, saka ito tinalikuran. Ana, bumalik ka. Napakawalang hiya mo talaga. Ngunit mabilis na siyang tumakbo palabas ng bahay na yun. Lakad-takbo ang ginawa niya. Kahit na hirap ay hindi siya tumigil. Dahil natatakot siya na baka sundan siya ng kanyang ama-amahan at masaktan siya nito. Lalo na't alam ni Anesia na nakainom ito. Hindi malabong mangyari ang iniisip niya. Dahil kaya nga nitong saktan ng nanay niya na asawa nito. Siya pa kaya na hindi nito tunay na anak? Anesia! Sigaw nito. Dahilan para mas lalo niyang bilisan ang pagtakbo. Malapit na siyang maabutan. Tasyo, anak mo yan at buntis pa. Huwag mong sasaktan. Ana, bilisan mo! Tasyo, ano ka ba? Kumalma ka. Mga kainuman yun ng tatay niya. Pinigilan nga ng mga ito pero nakawala pa rin. Takot na takot siya habang patawid ng highway. Ngunit tumigil siyang bigla nang may 4 na magagarang sasakyan ang tumigil mismo sa kanyang harapan. Magtatangka pa sana si Anesia na tumakbo. Ngunit lumabas ang mga sakay niyon. Ana, walang hiya ka tala. Napapikit na lamang siya at naghihintay na tamaan siya ng kamao nito. Ngunit lumipas na ang ilang segundo ay walang dumantay sa katawan niya. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata dahil sa sigaw ng kanyang ama-amahan. Sino ba kayo, ha? Anong problema ninyo? Bitawan niyo ako. Baka hindi niyo ako kilala. Ako si Tasyo ang... Gulat na gulat siya nang makitang hawak ng mga nakasut ang tatay niya. 4 ang lahat ng mga yon. Bitawan niyo ako! Patuloy na pagpupumiglas nito. Ngunit hindi man lang natinag ang mga lalaking nakahawak dito. Hindi siya nakapagsalita ng ilang segundo. Hindi niya kasi alam ang mangyayari. Maging ang mga kapitbahay nila ay nagkukumpulan na rin upang makiusosyo. Ilang sandali, mula sa makintab at bagong-bagong kotse sa harapan niya, ay bumukas ang pintuan niyon. Nanatili siyang gulat at hindi man lang kumurap. Miss Anesia Montemayor, sabi ng nakaputing long sleeve. Sa banta niya ay nasa 40s na ito. Narito po ang inyong ama upang sunduin kayo. Napanganga siya nang mula sa kabilang pintuan ay lumabas ang isang may edad na lalaki at napanunok ng sunod-sunod ng mamukhaan nito. Ito ang lalaking nasa picture na ibinigay ng nanay niya. Itinaas nito ang kamay, signal upang bugbugin ang kanyang amahin. Nang halos mawala na ito ng malay, ay pilit niyang pinatigil ang mga lalaking nakasuit. Ngunit hindi man lang nakinig ang mga ito. That's enough. Kung hindi pa nag-utos ang amo ng mga ito, ay hindi pa titigilan ng mga kalalakihan ng kanyang amain. Iniwan ng mga ito na nakahandusay sa lupa ang lalaki. Naawa rin sana siya, pero hindi na niya nilapitan pa. Tumalikod siya na may awa ang mukha. Sana ay maging maayos ito at walang masamang mangyari. Dahil kahit isa itong walang kwentang amain, hindi pa rin siya itinapon gaya ng lagi nitong sinasambit nung bata pa siya. Iginiya siya ng may edad na lalaki pasakay sa magarang sasakyan nito. Kahit na alam niya kung sino ito, ay hindi pa rin naimik si Anesia. Nahihiya kasi siya. Isa pa ay hindi niya alam kung anong klaseng tao ang ama niyang ito. Oo, kita naman ang pagkakahawig nila. Mukhang dito niya nakuha ang kaputian at maasul na mga mata. Dahil halata sa muka at tangkad nito na isa itong banyaga. Maging ang tangkad ay sa tao ring yata ito niya na mana. Ang brown hair at matangos na ilong ay sa lalaki din nga yata. Dahil ang ina niya ay purong Pinoy ang lahat dito. Hindi ko alam na nagkaanak kami ni Aurora.
Natigilan siya nang magsalita ito. Iniwan niya ako nang malaman niyang anak ako ng isang mayaman. Simula noon ay hindi na siya nagpakita sa akin. Noong 1 buwan ko lang nalaman na may anak kami. Isang sulat ang dumating sa opisina ko at alam kong kay Aurora iyon nagmula. Hindi siya makasagot dahil ano naman ang kanyang sasabihin. Yayakapin niya at sasabihing itay? Di ba't masyadong nakakahiya yun? Lalo na't pang mayaman ng suot nitong damit at lahat? Mabuti at naabutan kita, Anesia, at walang nangyari sa'yo at sa apo ko. Pinabantayan kita ng ilang araw bago ko pumunta rito upang makasiguro ko na ikaw nga ang tinutukoy ni Aurora sa sulat. Tama nga ako. Nito, biglang humina ang tinig nito. Ramdam niya ang kalungkutan sa bawat salitang binibitawan nito. Hindi ko na siya naabutan. Kasalanan ko rin. Hindi ko siya ipinahanap. Kung hindi lamang ako nakinig sa lolo mo, sana ngayon ay buhay pa si Aurora. Garalgal ang boses nito. Umiiyak din pala at nalulungkot ang mga mayayaman. Akala niya kasi ay puro kasiyahan lamang ang umiiral sa mga kagaya nitong mayayaman. Uuwi ka na sa atin at hindi ka na babalik sa lugar na ito. Hinawakan nito ang palad niya. Ngumiti ito na may bahid ng luha ang mga mata. Sa taong ito nga niya talaga nakuha ang lahat. Salamat po sa pagliligtas niyo sa akin at sa baby ko. Nag-aalangan niyang wika. Ngumiti ito. Salamat at nakita din kita, anak. At babawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo. Nagulat pa siya nang yakapin siya nito. Sa banta niya ay nasa 50s na ang kanyang ama. Pero hindi pa rin makikitaan ang puting buhok. At parang mas makinis pa nga yata ang mukha nito kaysa sa kanya. The chopper is ready, sir. Nang tumigil ang sasakyan ay bumaba na sila. Saka rin nag-abiso ang isa sa mga tauhan ng ama niya. Panay lang ang sunod niya rito. Wala siyang alam kung paano sisimula ng lahat. Kung tama ba itong ginawa niya o ano. Ang tanging nasa isip lamang niya ngayon ay ligtas na siya at ang kanyang anak. Nasa rooftop ng isang mataas na gusali sa Kalibo. Naroon naghihintay ang isang chopper. Napalunok siya dahil sa gara ng sasakyang panghimpapawid na iyon at pumasok agad sa isip niya. Sa ama niya kaya ito? Be careful, anak. Nito at saka siya inalalayan ng 2 mga tauhan nito pasakay ng chopper na yon. Saan po tayo pupunta? Sigaw niya dahil sa lakas ng ugong ng sinasakyan nila. Sa Maynila, sa tunay mong tahanan, Anesia. Nito, biglang sumikdo ang puso niya. Paanong hindi? Kung ang taong nakabuntis sa kanya ay taga roon. Hanggang sa pagbaba ng chopper at pagpasok muli sa isa na namang magarang sasakyan, ay nakaalalay sa kanya ang kanyang ama. Animoy takot na baka matisod siya. Panay din ang banta ng mga tauhan niya. Para tuloy nahiya siyang bigla. Hindi siya lumpo para alalayan ng 4 na mga tao hanggang sa pagpasok ng kotse. Huwag kang magmadali, anak. Baka matapilok ka. Malumanay na wika ng kanyang ama. Kaya ko naman po, tay. Nagulat ito. Kitang-kita niya iyon. Dahil nang banggitin niya ang salitang tay, ay bigla nitong itinaas ang ulo at tumingin sa kanya. Ganun ba talaga kagulat-gulat ang sinabi niya? Mas nagulat siya nang biglang tumulo ang mga luha ng ama niya. Bakit po? Huwag po kayong umiyak, tay. Nag-aalangan niyang sabi. Ngumiti ito saka pinunasan ng dalang panyo ang mga luha. I'm just happy na narinig ko ang salitang yan buhat sa'yo. Maraming salamat, anak. Hindi ko po alam kung totoo ba ang lahat ng to, pero salamat po at hinanap niyo ko. Yun nga lang po ay baka hindi po ako ang anak ninyo. Sa kabila ng kaba na baka magalit ito, ay nagawa pa rin niyang sabihin yun. At nagulat siya sa reaksyon ng lalaki. Natawa kasi ito. I have my own ways, anak. Kaya sigurado kung ikaw ang anak ko. Akala ko ay tatanda na akong walang anak. Pero mabuti pa rin ang Diyos dahil mayroon pala. Habang nasa kotse pa uwi ay panay lang ang kwentuhan nila ng kanyang amang si Lorenzo. Ang sabi nito ay simple lang naman daw ang buhay nito. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw at nakakatulog ng maayos. Pero mukhang hindi siya sang-ayon sa mga sinabi nito. Lalo na nang salitang maayos lang ang buhay nito. Dahil habang papasok pa lang sila ng subdivision,
ay napakagaganda ng mga bahay na bumungad sa mga mata niya. Natutulala pa siya kung minsan sa mga nakikita. Pero nang tumigil ang ilang sasakyan sa tapat ng isang napakagarang gate, ay bigla siyang napanganga. Otomatiko din iyong bumukas na walang tulong ng security guard. At nang makapasok ang 4 na sasakyan, ay sumara din iyon ng kusa. High-tech at napapanganga talaga siya. Tumambad ang napakalaking bahay sa harapan niya. Isa iyong mansyon sa banta niya at napakaganda ng buong lugar. Ang lawak ng compound. Sa bahaging doon ay isang garden na napakagaganda ng mga bulaklak sa hardin. Sa kabila naman ay isang malawak na pool. Sa gitna ng pathway ay isang batang babae. Pinakatitigan niya itong mabuti. Parang siya lang. Natawa siya sa sarili dahil ang statue na yun ay bumubuhos sa baba ang tubig mula sa isang banga. Napakaganda. Itong klase ng mansyon ay isa ng bilyonaryo ang may-ari. Pero sa mukha at pananamit ng ama niya, normal lang pero ang mga kasuotan ay halatang mga mamahalin. Halika na anak. Muli ay pinauna siya ng kanyang tatay. Nasa likod ang mga tauhan nito. Pagsapit pa lang sa main door, ay isang kumpol ng mga kasambahay ang bumati sa kanya. Nagulat siya doon, lalo na nang banggitin ng mga ito ang kanyang pangalan. Ang ganda ng anak ni Sir, no? Buntis si... Hoy, ang bibig mo, tuhugin ko yan. Kaiingay mga tsismosa kayo dyan sa likod. Sa mga bulungang iyon ay rinig niya ang lahat. Pero ang tatay niya ay parang binging dire-diretso patungo sa loob. Ito ang anak ko, si Anesia Montemayor. Simula ngayon, siya ay isa na sa mga amo ninyo. Wala akong malalaman o mapapansin at maririnig na chismis mula sa inyo dahil kilala ninyo ang ugali ko. Paalala nito. Opo, sir. Sagot ng 5 mga kasambahay. Sa gitna niyon ang pinakamay edad at mukhang yun din ang mayordoma ng mansyon. Nakasuot ng uniform ang mga ito. Isang ternong blue blouse at mahabang pang-ibaba. Sige, pwede na kayong bumalik sa mga trabaho ninyo. Bago tumalikod ang mga ito, ay nagsabi ang may edad na babae na nakahanda na ang tanghalian sa dining area. Salamat, Ami. Anito, parang fiesta sa dami ng handa. Halos lahat nga yata ng mga paborito niyang pagkain ay nakahain na sa mesa. May lechon din at malalaking sugpo. Parang nanghinayang siya bigla. Paano kaya nila mauubos iyong lahat? Gayong parang siya lang itong kumakain at ang tatay niya ay mukhang tama na ang isang tasang kape. Isang pangarap niya ay natupad. Para siyang prinsesa dahil sa mga nakikita. Lalo na nang makita niya ang kwarto na paborito niyang kulay, white and pink. Ang ama niya mismo ang naghatid sa kanya sa kanyang silid. At habang nasa loob sila, ay hindi nito naiwasang itanong kung nasaan ang ama ng kanyang anak at kung kailan siya manganganak. Sabihin mo sa akin, anak, hindi naman ako magagalit. Ngiting usal nito. Hindi niya po ako mahal, tay, kaya nga umuwi ako sa Aklan. Ayoko na po siyang guluhin. Basta nasa akin ang baby ko, ayos na sa akin yun. Naluluha niyang paliwanag. Nayakap siya ng kanyang ama. Ayos lang iyan, narito naman ako. Pero kung handa ka nang sabihin sa akin kung sino at nasaan ang lalaking yun, sabihin mo lang sa akin dahil handa akong makinig, anak. Ang bait ng kanyang ama, ang amo rin ng mukha nito. Tinitigan siya sa mukha nang bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya. Malabo ba ang mga mata mo? Anito. Medyo, tay, saka nasanay po kung may ganito eh. Tukoy niya sa thick eyeglass niyang suot. Kinuha iyon ng tatay niya na ipinagtaka niya. Pwede siguro nating kunin ito at ipagamot ang mga mata mo, anak. Uwi ka nitong muli. Pero tay, maha. Na, lahat ng ito'y baliwala sa akin, Anesia. Gusto ko lang na maging komportable ka sa buhay. At gusto kong ibigay sa iyo lahat-lahat kapag handa ka na. Namilog ang mga mata niya. Po? Pero bago yun, aayusin muna natin ang baby mo at ikaw, Ana. Ngiting sambit ng kanyang tatay. Kamusta ang mga baby, Doc? Oo, tama ang narinig niyo. Kambalang pinagbubuntis niya. At medyo natatakot siya sa isiping yon. Nag-aalala siya, pero ano pang magagawa niya? Malusog ang mga apo ninyo, sir. Malapad ng ngiti ang sagot ng tatay niya.
Kasiyahan ang nakikita niya sa mga mata nito habang ito'y nakatutok sa computer. Mula roon ay kitang-kita ang mga baby sa sinapupunan niya. Naiiyak siya. Hindi niya ito ginusto ngunit nangyari. At naging mahirap man ay kinaya pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Ngayon, malapit nang lumabas ang kanyang mga anak. Siguro'y tama rin ang ginawa niya na lumayo kay Caspian dahil alam naman niya na wala itong ibang mahal kundi si Ate Sari. Namimiss na rin niya ang mga triplets. Kamusta na kaya ang mga alaga niya noon? Magsisiyam na buwan na nang lisanan niya ang pamilyang ilang taon din siyang naging tagapag-alaga ng mga anak nito. Gayunpaman, masaya pa rin siya dahil siguro'y mababawasan na ang pagkamiss niya sa mga alaga noon. Oras na lumabas na ang mga baby niya. Ang mga apo ko, malapit na kayong lumabas sa tiyan ng mommy niyo. Napangiti siya nang magsalita ang tatay niya habang nakatitig sa screen ng computer. May 27 ang due date ng anak ninyo po. Pero sa unang pagbubuntis, asahan ninyo na tatakbo pa yan ng 1 hanggang 2 linggo matapos ang due date. Kaya wag po sanang kabahan ng anak ninyo. Natural lang iyan. Salamat, Dok. Walang anuman po, sir. At itong reseta ay para sa mommy. At yung nasa ibaba ay para sa twin baby. Ang ama niya ang kumuha ng pirasong papel na inabot ng OB niya. Noon sa tuwing prenatal niya, siya lang mag-isang pumupunta sa health center o sa bayan para matignan ang mga baby niya sa loob. Pero ngayon, kasama niya na ang tatay niya. Tapos may mga bodyguards pa. Para tuloy siyang VIP nito dahil bukod sa ama niya, ay nasa tabi rin niya ang mga tauhan nito. Para tuloy siyang pilay dahil nakaalalay sa kanya ang mga tauhan nito sa bawat lakad niya. Tay, utusan mo naman po sila na wag na akong tulungan. Kaya ko naman po eh. Natawa ito. Hayaan mo na anak. Alam mo namang concern lang yan sa'yo kasi napakalaki na ng tiyan mo at halatang nahihirapan ka. Sinabi ko naman kasi sa'yo, dapat ay pinapunta na lang natin sa mansyon ng doktor mo. Anito habang pasakay sila ng sasakyan. Nakakahiya naman po kasi yun, tay. Malumanay niyang sagot. Ay naku anak, walang nakakahiya doon. Trabaho nila yan. Isa pa'y binabayaran naman sila. Dapat nga'y kukuha tayo ng nurse mo kapag nakapanganak ka na, pero ayaw mo naman. Napahilig siya sa mga balikat nito. Kaya ko naman po eh. Oo nga iha, pero kaya ko rin na pagaanin ng lahat para sa'yo. Hindi mo kailangang mahirapan kung kaya ko namang kumuha ng kahit ilan pang kasambahay at nurse para sa'yo at sa mga apo ko. Hindi na siya sumagot. Napangiti na lamang si Anesia dahil napakabuti pa rin ng Panginoon sa kanya. Habang palapit ang due date, ay hindi niya maiwasang kabahan. Kung minsan ay sasakit lang ng bahagya ang tiyan niya, ay nagpapanik na siya. Nasabi ng doktor ay huwag siyang matatakot o kabahan. Sinabi rin nga ng tatay niya na magpasiis na lamang siya para hindi mahirapan. Ngunit ayaw niya naman. Kompleto na sa gamit ang kambal. May nursery room at lahat ng gamit para sa mga baby ay naroon na. Parang isang panaginip na natupad dahil ito ang pangarap niya noon pero hindi man lang natupad. Kahit ng lampin ay wala siya. Kung hindi siguro dumating ang ama niya, paano na kaya siya? Nasa nursery siya habang nagtutupi at nag-aayos na ng mga gamit para ready na kapag sumakit ang tiyan niya. Ang tatay niya ay nasa library nito at nag-oopisina. Ayaw daw kasi niyang iwanan dahil baka wala siyang alalay. Kaya ilang linggo nang narito ang ama niya sa bahay at hindi man lang umaalis. Biglang gumalaw ang sinapupunan niya. Pumitik iyon bigla kaya itinigil niya ang pagtutupi. Saka hinaplos ang malaking sinapupunan. Ganito pala kapag kambal, doble ang laki sa normal na pagbubuntis. Hello my angels, huwag kayong malikot, sleep lang muna kayo dyan. Aniya, ngunit muli iyong pumitik at sa pagkakataong yun ay masakit na. Tumigil siya at dahan-dahang tumayo. Yun ang oras para biglang bumulwak ang tubig sa hita niya. Tay! Tay! Tulong! Tay! Bigla siyang napasigaw at dahan-dahang humakbang upang buksan ang pinto ng silid na yon. Tay! Manganganak na huyata ako! Sunod-sunod na inhale-exhale ang ginawa niya. Ma'am, anong? Bumungad ang kasambahay sa harapan niya. Manang,
Si tatay nasa library. Manganganak na huyata ako. Opo, sandali lang ma'am. Pupuntahan ko. Nakita rin niya ang mga tauhan ng tatay niyang nasa pasilyo palapit sa kanya. Ma'am! Hoy! Bilis! Tulungan niyo si ma'am! Buhatin niyo na! Mga gago! Tumulong kayo! Ano pang hinihintay niyo? Mapapatay tayo ni sir kapag hindi. Halatang takot ang mga ito dahil sa sitwasyon niya. Nagtuturoan kung sinong magbubuhat sa kanya. Ano ba? Sigaw niya. Lumapit na ang apat. Doon din dumating ang kanyang ama. Tay, yung mga gamit ng mga baby, nasa loob ng nursery. Nagawa niya pang sabihin yon habang buhat siya pababa ng hagdan. Oo anak, ako ang bahala. Habang patungo ng sasakyan, ay hindi matawaran ang kaba sa puso niya. Pinipilit lamang niyang iwaksi sa pamamagitan ng paghingang malalim. Dahil maya't maya din kasi kung mamilipit siya sa sobrang sakit. Tay, parang lalabas na! Ano? Napalingon ng ama niya. Albert, Jobert, tingnan ninyo. Utos sa mga tauhan sa tabi niya. Ano po? Ayoko sir. Takot. Kita niya yon sa mga mata ng mga ito. Tay, bilis! Lalabas na ang mga bata! No, hindi dito anak. Pigilan mo. Sunod-sunod ang paghinga niya ng malalim upang sana'y pigilan pa ang paglabas ng baby. Ngunit, hindi ko na kaya, tay. At isang malakas na ere ang pinakawalan niya. Nangihina ngunit rinig niya ang iyak ng unang baby niya. Tay! Nangihinang tawag niya sa ama. Pero ang tauhan nito ang kumuha ng sanggol. Halatang natatakot ito. Nakadugdong pa ang pusod. Hirap na hirap siya habang nakabukaka sa backseat ng kotse. Nakaharap sa pinto. Ilang segundo lang at muli na namang sumakit ang tiyan niya. Tay! Isa pa po! Sandali anak. Albert, ikaw naman. Pero sir... Muli siyang umiri. Mabuti at nasalo ng tauhan niya. Para siyang lantang gulay nang mailabas ang dalawang baby sa mismong sasakyan ng kanyang ama. Congratulations, Miss Montemayor. Malulusog ang kambal mo. Pilit siyang ngumiti. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabawi ng lakas. Bago pa man sila makarating dito, ay nanganak na siya sa sasakyan. Ang ginawa lang ng doktor ay magputol ng pusod at linisin siya at ang kanyang mga anak. Hindi maibsa ng galak sa puso niya habang nasa tabi niya ang mga ito. Maging ang tatay niya ay hindi man lang mapalis ang ngiti sa labi. Kinuha nito ang isa. Natatakot pa ito na baka mabali raw. Natawa tuloy ang doktor. Ano ang pangalan ng mga baby mo? Tanong ng manggagamot sa kanya. Sian and Sanea po. Ania. Apelyido ng tatay ng mga baby? Muli nitong usal. Tinignan niya ang kanyang ama. Maging ito rin ay nakatitig sa kanya. Pwede kaya na surname ng ama ng mga baby niya ang ilagay niya? Kahit yun na lang ang maging alaala niya para sa taong naging minahal niya ng lubos. Pwede po kaya yun? Wala po kasi siya. Nagaalalang tanong nito. Bakit iha? Gusto mo bang ilagay ang apelyido ng taong yun sa pangalan ng mga apo ko? Pilit siyang ngumiti. Gusto niya. Gustong-gusto niya. Pero ayaw naman niyang magalit ang tatay niya. Sigurado kasi siya kapag nalaman nito ang apelyido ng taong yun, ay magagalit ito. Ni hindi pa kasi niya na ikukwento rito ang tungkol kay Caspian, na tanging minahal niya. Alam niyang walang pag-asa. Kaya nga sana kahit apelyido man lang sana ng mga ito, ay maiugnay niya sa kanyang mga anak. Pero mukhang hindi na yata mangyayari yun. Anak. Nagulat siya at napukaw sa sandaling pag-iisip. Napansin din niya ang likidong tumulo sa kanyang pisngi. Umiiyak siya at nakita iyon ng kanyang ama. Are you okay? Tanong ng doktor sa kanya. Nilingon niya ito. Pwede po bang mamaya ko na sasabihin, Dok? Tumango naman ito. May itinurok lang na gamot sa mga baby bago ito lumabas ng silid. Tahimik siya habang nakatanaw sa baby girl niya na mahimbing ang pagkakatulog. Ano ba ang nangyari back then? Baka pwede mong ikwento sa matandang ito ang nangyari, anak. Isang buntong hininga at pinahid ang mga luha niya. Tay, wala pong kasalanan ng ama ng mga anak ko sa nangyaring to sa akin. Panimula niya. He's drunk that night. Mahal ko po siya, tay.
Sobra-sobra ho, pero hindi niya po yun alam. Nagkamali siya. Ang akala po kasi niya ay ako ang babaeng gustong-gusto niya. Siguro po dahil sa espiritu ng alak. Kasalanan ko po kung bakit ako nabuntis, Tay. Kusa ko pong binigay sa kanya ang sarili ko. Tumigil siya saglit. Hindi umimik ang ama niya. Hawak pa rin ito ang apo nito. Tapos po, hindi niya nalaman kasi nung gumising siya, wala na ho ako ron. At malinis na rin ang higaan na parang nakatulog lamang siya. Ayoko pong maghabol, Tay, kasi alam kong hindi naman niya ako gusto. Umalis po ako nang hindi nagpapaalam kay Ate Sari ng gabing yun. Mahabang katahimikan ang sumunod doon. Naluha na rin siyang muli. Sino ang ama ng mga anak mo, Anaisha? Seryosong tanong nito. Pinunasan niya ang mga luha. Nag-aalangan siya. Baka anong gawin nito sa taong yun? Tell me, Iha, hindi ako magagalit. Gusto ko lang malaman kung sino ang ama ng mga apo ko. Si Caspian Maximilian, Tay. Mahinang usal niya. Nasaan siya ngayon? Out of the country po, sir, ayon sa secretary. Kailan babalik? Next month pa raw po. Sige, inform me kung bumalik na siya dahil may kailangan akong sabihin sa Maximilian na yan. Masusunod, sir. Kalalabas lamang niya ng banyo at narinig niya ang apelyido ni Caspian na binanggit ng tatay niya. Bakit kaya? Tay, bakit po? Anong tungkol kay Caspian? Hinulaan lamang niya iyon. Otomatikong pumihit paharap sa kanyang ama. Kailangang malaman niyang nabuntis kanya, anak. Mabilis siyang lumapit dito. Tay, hindi na ho. Hindi na niya kailangang malaman. Para ano, ipakasal po kami ng pilit? Ayoko po, Tay. Kahit gustuhin pa niya, aayaw pa rin po ako. Ayoko pong maging dahilan ng kasal namin ng mga anak namin. Ayoko po. Please, Tay. Nagmamakaawa ko. Hayaan niyo na po si Caspian. Hinawakan siya nito sa balikat. Pasensya ka na, anak. Ayoko lang kasi na binabasta-basta ka ng kung sino. Sinasaktan ka o pinapaasa ka, Anaisha. Tay, hindi ho. Ayoko lang guluhin ang buhay niya. Kaya nga ho lumayo ako, hindi ba? Ayoko pong ipakasal niyo kami ng dahil lamang sa mga anak ko. Tama na ho. Hindi ho talaga ako pumapayag. Magpapakasal po ko kapag mahal ako ng isang lalaki. Hindi ho yung napipilitan lang dahil sa isang responsibilidad. Napabuntong hininga ito. Sige, hahayaan kita sa desisyon mong iyan. Pero tatandaan ko ang sinabi mo na magpapakasal ka lang kapag mahal ka ng isang tao. Nangunot ang noo niya. Opo. Tinalikuran siya nito. Okay, simpleng sagot nito. 7 days ang itinagal nila sa ospital bago tuluyang nakalabas. At sa lahat ng oras ay naroon ang tatay niya. Napakaswerte niya sa ama dahil bukod sa maasikaso ay marunong din ito sa lahat ng bagay. Alam niyang napakayaman ng ama niya, ngunit marunong ito kahit sa anong gawain. Kahit nga ang magpalit ng diaper sa apo, ay ito pa rin, kahit mayaya naman itong kinuha para sa baby niya. Sir, may tawag po kayo. Bumungad sa tapat ng pintuan ng isa sa mga kasambahay. Sino raw? Mula daw po sa kumpanya, sir. Agad tinapos ng tatay niya ang ginagawang pagpapalit ng diaper. Bago ito naghugas ng kamay gamit ang alcohol tsaka tumalikod. Hindi talaga siya magsasawang titigan ng mga anak niya dahil ang ganda at ang gwapo ng mga ito at kamukhang kamukha ni Caspian. Kung sana'y mahal lang siya nito, kung sana lang talaga siguro, pwede niyang sabihin dito ang tungkol sa kambal niya. Pero hindi pwede, dahil saan na naman ang hiya niya kapag ganun. Siguro'y mananatili na lamang siya sa ganitong ayos. Ang isikreto ang kanilang mga anak sa tunay na ama ng mga ito. Matuling dumaan ang mga araw at 2 buwan na ang kambal niya. Ito ay para kay Sanea at ito ay para kay Sian. Natawa siya dahil sa bawat buwan ay may ibinibigay ang ama niya sa mga apo nito. Noong nakalipas na buwan ay bike, isang blue at pink. Ngayon naman ay isang scooter na blue at pink. Paano siya hindi matatawa? Aanhin naman kasi ng mga baby yun. Matatagalan pa bago magamit ng mga anak niya ang mga regalong yun. Naisip nga niya na baka next month, mag3 buwan na ang kambal. Bilhan na nito ng tig-iisang kotse. Ang ama niya talaga. Tay,
Sabi ko naman pong wag na ninyong bilhan ng mga ganyan. Matagal pa pong panahon bago nila magagamit yung mga yan. Aniya. Hayaan mo na ako anak. Gusto ko lang lubos-lubusin ang lahat habang kaya ko pa. Para namang iiwan na siya ng tatay niya kung makapagsalita ito. Kalong niya si Sanaya at nakayman ang amin naman ng isa pa sa kambal. Naroon sila sa gazebo para sa isang salo-salo. Sila lang naman, kasama lahat ng mga tauhan at kasambahay. Umuwi lang din ang ama niya para sa gifts nito at babalik din naman ito agad sa opisina. Umuwi na pala anak, ang ama ng mga anak mo. Natigilan siya. Sumikdo rin ang puso niya sa kaba. Ewan ba niya sa tuwing maririnig niya kasi ang pangalan kahit apelyido nito, ay talagang kinakabahan siya na parang ang laki ng kasalanan niya rito. Hayaan mo na po tay. Aniya saka sumubo ng pasta. Ayaw mo ba talagang sabihin sa kanya? Baka magsisi ka. Parang kakaibang pananalita nito ngayon. Tay, napag-usapan na. Fine. Alam ko na yan. Ayaw mong pilitin ang kambal sa ama nila dahil etc. I know, sige. Kailangan ko nang bumalik dahil may meeting pa ako ngayong 1 PM ng hapon. Tinignan nito ang relo, saka tumalikod. Mainit na pero dahil maraming puno sa garden, ay nababawasan ng mainit na temperatura. Nasa unahan na ang tatay niya at kasama ng mga tauhan nito. Sinulyapan lang niya, saka na tinuloy ang pagpapadede sa mga baby. Pero ano't biglang natumba ito. Tatay! Alerto siyang tumayo at binigay sa yaya ang baby na hawak niya. Tay, yung gamot, nasa kotse, Albert. Nauutal nitong usal. Bilis Albert, kunin mo na! Sigaw niya nang magdalawang isip ito habang nakatitig sa ama niya. Tubig manang, dali! Muling sigaw niya sa kasambahay sa unahan. Mabilis ang bawat galaw ng bawat isa dahil sa lakas ng pagkakasigaw niya. Nawala lang ang takot ni Anesha nang makainom ng gamot ang tatay niya. Tara na sa gazebo at nang makapagpahinga ka tay. 4 na mga tauhan nito ang umalalay. Nang mahimasmasan ay saka lang siya nagsalita. High blood ka po pero hindi mo sinasabi. Paano kung walang nakakita sa'yo tay? Lagi ba itong nangyayari sa'yo? Hindi ito sumagot. Tinitigan niya ang mga tauhan nito. Alam nyo, sabihin nyo! Singhal niya dahil walang nasagot sa tanong niya. Nag-aalangan pa ang mga ito. Sagot! Opo ma'am, opo. Lagi po. Kapag nakalimutan ni Sir Yang, tumigil kayo. Sabat ng ama niya. Tay, hindi pwedeng laging ganito. Kailangan niyo pong magpatingin at magpahinga. Walang mamamahala ng kumpanya natin anak. Oras na nagpahinga. Ako ang mamamahala. Matututunan naman siguro yan. Nagulat ito sa sinabi niya. Mismong ang tatay Lorenzo niya ang nagturo ng lahat ng dapat at kailangang malaman about the company. Hindi madali dahil hanggang high school lamang ang tinapos niya. Ngunit dahil sa tiyaga ng ama niya para lang matuto siya, kahit paunti-unti ay nagkaroon na rin siya ng mga nalalaman. Lalo na at sa isang construction company iyon. Bukod pa doon ay may mga supplier din sila ng mga hardwares and metal. Pero ang sabi ng tatay niya, hindi niya naman kailangang pumunta mismo sa site dahil may mga tauhan, engineer at mga architect na gagawa niyon. Sa opisina lamang siya para gawin ang mga paperworks. Mula sa finance hanggang sa pinakamababang gawain ay itinuro ng tatay niya. At dahil 2 buwan na rin naman ang kambal niya, kaya pwede na niyang i-formula ang mga ito. Iyon nga lang ay hindi pa siya sanay na malayo sa kambal. Pero kailangan kaya heto at sinasanay na niya ang kanyang sarili. You look so beautiful, Iha. Napalingon siya sa pintuang kakabukas lamang. Ngumiti siya. Ayos lang naman po, hindi ba? Para kasing hindi ako sanay. Aniya. Lumapit ito at tumabay sa kanya at tumapat sa harap ng human-size mirror. Look at you. Napakaganda mo kung wala kang salamin at nakalugay ang brown hair na yan. Marahan niyong hinaplos ng tatay niya. Tama na ang pagtatago sa likod ng iyong salamin anak. Tama na rin ang kagaya ng pananamit mo. Isa ka ng president ng company, kaya dapat lang na maganda ka anak. Kinakabahan pa rin po ko Sambit niya.
Don't be. Ang kagaya mong may taglay na ganyang ganda ay hindi dapat nahihiya, hindi nagyuyuko ng ulo, at ni minsan ay hindi ka dapat nahihiya. Be proud kung sino ka. Isa kang Montemayor at anak kita. Tandaan mo yan, iha. Napangiti siya. Sasamahan ka ni Teodor, anak. Siya ang magtitrain sa'yo sa iilang gawain mo at kung paano ka dapat gumalaw sa loob ng kumpanya. Si Teodor ay ang taong pinagkakatiwalaan ng ama niya. Isa itong architect na matagal ng panahon na kaibigan ng kanyang ama. Suot ang isang formal attire, a pencil skirt, red blouse with polka dots, and a 3-inch stiletto. Inilugay ang mahaba at kulot niyang buhok. Ang thick glasses ay wala na rin dahil sa eye surgery na ginawa sa kanya last 2 weeks. Ngayon ay hindi na niya kailangang magsalamin. Manipis na makeup lamang at velvet red lipstick. You can do it, iha. Good luck for your first day. May kumakatok na sa pintuan. She thinks si Teodor na iyon. Magandang umaga, Miss President. Napangiti siya sa 36 years old, Teodorico Vasque. Bagong kasal lang ito sa asawa. Wala rin siyang pwedeng itulak-habigin sa lalaki dahil gwapo ito, matangkad at may singkit na mga mata. Kung hindi mo siya kilala, malamang ay iisipin mong Koreano ito. Pero ang totoo ay purong Pinoy ang lahi nito. Thank you, Teodor. Inabot nito ang kamay niya, kaya kumapit siya roon. Mabait si Teodor at kahit ilang beses pa lang silang nag-usap, ay magaan na ang loob niya rito. Pagtalikod ni Anaisha, ay kinuha naman ni Lorenzo ang cellphone nito at nagdial doon. Get the offer and follow my instruction. They need to meet up one of this day. Seryosong usal nito. Teodor, hayaan mo muna akong maging intern for a week para malaman ko naman ang mga trabaho sa mababang posisyon. Mas madali ang ganun kaysa naman umakyat ako kaagad sa pinakamataas. Gayong hindi ko pa nga alam ang nasa ibaba. Napapalakpak si Teodor. Nagulat siya roon. Bakit? Para saan yan? Natawa ito. Nagmana ka nga sa ama mo, Anaisha. Yun din sana ang gusto niya, pero baka mahirapan ka raw, kaya hindi na lamang niya sinabi sa'yo. Oo nga, pero dapat ay maranasan ko rin kahit mahirap. Isa pa, in a few days lang naman to. Of course, at siguradong matatawa na naman si Sir Lorenzo nito. Umarko ang kilay niya. And why is that? Kasi syempre, marunong ka na mag-isip ng mga ganyan. A business woman mind. Lagi kasi yung natatawa kapag namamangha. Anito. Pagtigil ng sasakyan, ay tumigil din ang topic ng kanilang usapan. Now, nandito na tayo, Miss Montemayor. Good luck. Shh! Anaisha Marasigan ang itawag mo, no? Huwag mong gagamitin ang apelyido ng tatay ko. Baka kasi hindi ako makapagtrabaho ng maayos kapag nagsuspetsa ang mga tauhan ng kumpanya. Copy that, Miss Marasigan. Ngumiti siya. Saka binuksan ng pintuan. Isang napakataas na gusali. A modern design sa henerasyong ito. Ang arkitekturang mapapalingon ka sa klase ng disenyo ng gusali. Hindi kasi ito normal na building lang. Para iyong blocks na pinagpatong-patong na wala sa ayos hanggang sa pinakaitaas ng gusali. 55-story building na siyang main ng Montemayor Construction Company, MMCC. Isang MMCC sa pinakasikat na construction company sa buong Pilipinas. Ayon din sa nakita niya sa internet, ay kilala na rin ang kumpanya nila sa Singapore at Malaysia. Malalaking building ang naipatayo na ng kumpanya nila. Bukod doon ay ang kumpanya rin na ito ang nagsusupply sa maraming hardware stores sa Luzon and Visayas, especially in Central Luzon, kung saan ang kanilang pagawaan. Hindi niya akalain na ganito pala kayaman ang tatay niya. Pero parang normal lang na tao, lalo na sa mansyon. Good morning, Sir Teodor. Agad na bungad ng dalawang security guard na kasama niya. Ngumiti ito. Aalalayan pa sana siya pero umiling siyang bigla. Ngumisi ito na animoy nangaasar pa. Kapag hindi mo kaya, pwede mong sabihin sa akin anytime, Anaisha. Huwag kang masyadong nagtatrabaho para iwas pagod sa'yo. Huwag stress dahil baka mabinat ka. Sabi pa naman ni Sir, bantayan kita. Hay naku naman. Anito, tinapik niya ng pasimple ang balikat nito. Don't worry, kaya ko naman. Napabusangot ito na parang bata. Bakit naman kasi kailangan maging encoder?
Kung pwede ka namang maging instant president ha. Mukhang hindi pa rin talaga siya maunawaan ng taong to. Tumahimik na lamang siya para matapos na ang usapan nila. Listen everyone. Pagdating sa second floor, sakay ng elevator ay nasa bending cubicles ang tumambad sa kanya. Unang palapag pa lamang iyon. Tumingin lahat ng empleyado sa bahagi nila. Siya si Anaisha Marasigan, ang intern ng first floor. Lah, ipinakilala ni sir? Baka kabit niya yan. Hawak-hawak pa naman ito sa braso ang babae. Nang marinig niya ang bulungan, ay pasimple niyang hinila ang kamay na hawak ni Chodor. Ang ganda! Patay na ngayon ang beauty ninyo sa bagong yan. Sabi pa ng isang babae sa harapan niya. Yes, Sir Chodor. Malambing na sagot ng mga kababaihan. Iilan lang ang lalaki roon, parang 5 lang yata, at ang natiray puro babae na. Good luck ulit. Basta ha, ang bilin ko sa'yo, Miss A. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin ng talikuran niya. Dito ka, Miss Marasigan. Napatingin siya sa unahan. Isang lalaki ang nag-offer sa bakanting pagtatrabahuhan niya. Salamat. Aniya nang makalapit. Ngumiti ang lalaki saka tumalikod. Habang nagtatrabaho ay panay ang chismis ng mga katabi niyang cubicles. Narinig niyo ba ang usap-usapan? Tinanggap na ni Sir Chodor ang offer ng Maxi. And guess what? Bukas ng umaga ay dito na mag-oopisina si Sir Caspian. Napahiyaw ang mga babaeng nag-uusap. Nang banggitin ng isa sa mga ito ang pangalang yun. Tahimik siya pero grabe ang gulat niya, maging ang kaba niya at the same time. Tay, bakit mo tinanggap ang offer ng mga Maximilian? Akala ko ba nagkausap na tayo tungkol dito, na wala ka pong kukunin sa lahat ng offer nilang partnership? Nagmamaktol siya dahil sa nalaman niya na ang kanyang amang may kagagawan kung bakit bukas ay sa MMCC na mag-oopisina ng ilang linggo si Caspian. Umiwas nga siya dahil masasaktan lang siya, hindi ba? Pero itong magaling niyang ama ay para yatang may pinaplano na ayaw nitong ipaalam sa kanya. Lower your voice. The twins are sleeping. Inakay siya nito palabas ng nursery. Tara, doon ka magangawa sa labas. Anito nang nakangiti. Ano ho bang binabalak ninyo? Gusto niyo ba talagang masaktan ang anak ninyo, ha? Nakabusangot niyang wika. Habang pababa na sila ng hagdan. No, that's not what I want, anak. Maganda kasi ang offer nilang partnership. Malaki ang kita natin dun. Lalo na at color roofing ang bago nilang negosyo. At nakita ko rin na magandang klase ang kanilang mga produkto. Napabuntong hininga siya. Don't mind, Caspian. Kung wala talaga, di wala. Ayaw mo bang mabigyan ng pagkakataon ng tao? Aba, malay mo naman at naaalala ka niya. Naupo siya sa sofa, hindi sumagot at nanatiling walang kibo. May punto din naman ang tatay niya. Ang sa kanya lamang ay bakit kailangan pa nitong doon mag-opisina, kung pwede naman itong pumunta every other day. Lapag man sa loob niya ang suhestyong ito ng tatay niya. Tutol man, ngunit mukhang buo na ang desisyon nito. Wala na rin naman siyang magagawa ngayon, lalo na't naisara na ang partnership. Nagkapirmahan na rin nga. Sabi ni Chodor sa kanya. Huwag mong alalahanin ang Caspian na yun. Doon ko siya pinag-oopisina dahil gusto ko ring malaman ni Chodor kung anong klaseng boss ba ito. At kapag hindi siya pumasa, abay cancel ang partnership. Ganoon lang kasimple, anak. Parang ang dali lang sa tatay niya. Porket wala ito sa lugar niya, gano'n na ito kaagad mag-isip. Ano pa nga ba? Wala na rin siyang ibang pagpipilian ngayon. Don't mind him. Halika na't maghapunan na nga tayo. At baka humaba pa yung uso mo at umabot pa ng kusina. Biro nito. Matapos ng hapunan ay umakyat na siya. Dinaanan niya ang kambal sa nursery. Tulog na tulog ang dalawa, habang ang dalawang yaya ng mga ito ay abala sa paglilinis ng mga gamit ng mga baby. Isa lang sana ay sapat na pero mapilit ang tatay niya na tig-isang yaya ang kambal. May sarili ding nurse ang mga anak niya na sa tuwing araw lamang naroon at uuwi naman kapag gabi. Isang damping halik sa bonnet ng kambal ang ginawa niya. Good night, my angels. Aniya. Saka na siya lumabas para magpahinga na rin dahil maaga pa siya bukas. Anaisha, ito pa. Isama mo sa mga ginagawa mo ngayon.
Ani ng isang babaeng kaopisina niya. Mababait naman ang karamihan, pero hindi talaga mawawala ang kontrabida kagaya ni Aryan. May head ang bawat department, at ito ang head kaya medyo nakakaangat sa iba. At ayos lang kung mag-utos ito. Panay naman ang sunod ng mga kasama niya dahil baka magsumbong daw sa itaas. Kanino? Sa tatay niya o kay Chudor? Mag-aalas 8:30 nang tumigil ang lahat ng empleyado at empleyado sa department na yon upang salubungin ang bagong dating at bagong lipat na CEO ng Maximilian Corp. Hindi nga niya alam kung bakit ito pa talaga ang nandito, gayong pwede naman itong mag-utos sa mga tauhan. Mula sa main door ay hilera sa magkabilang gilid ang lahat ng tauhan. Kasama na siya na nasa pinakadulo upang hindi siya mapansin. Magandang umaga po Mr. Caspian Maximilian. Welcome to our department. Saglit siyang tumingin sa unahan. Dugs, dugs, dugs. Napahawak siya bigla sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam niya kasi ang malakas na pintig ng kanyang puso. Napakagwapo nito, walang nagbago. Ito pa rin ang Caspian na minahal niya ng lihim. Pero nasaktan talaga siya ng sobra dahil hindi siya ang gusto nito. Wala siyang kaalam-alam na nasasaktan na pala siya nito. Saglit lamang iyon at binawi niya ang tingin. Baka kasi makita siya. Kahit na ba nagbago ang pananamit at ayos ng muka at buhok niya, hindi pa rin malabo na baka makilala siya. At para makasigurado, ilalayo na lamang niya ang sarili rito. Thanks everyone. By the way, nagdala ko ng snacks for everyone. Muli siyang tumingin sa unahan. Pumasok ang dalawang mga tauhan nito. At ito pa rin ang mga tauhan na kasakasama nito lagi, kahit saan man ito magpunta noon. Wow, thank you sir. Pizza and pasta, my favorite. Guys, kumain muna tayo. Ang daming snacks nito. Bulalas ng mga kasama niya. Nang makita niyang pumasok na sa opisina nito si Caspian, ay tumalikod na siya para gawin ang trabaho. Hindi na siya nakisalo dahil busog pa naman siya. Anay siya, ayaw mo? Lumapit ang isang lalaki. Si Joffer ang laging nakakapansin sa kanya. Hindi na, busog pa ako, salamat. Aniya nang hindi ito tinatapunan ng tingin. Tutok kasi siya sa computer na nasa harapan mismo. Mukhang tumalikod naman dahil hindi na ito muling nagsalita. Here. Ngunit naistatwa siya sa harap ng computer. Nang marinig niya ang tinig na yon, ang barito ng boses na minsan na niyang pinagpantasyahan. It's almost break time. Mukhang masyado kang busy sa ginagawa mo, Miss Marasigan. Parang tatalo ng puso niya dahil sa lakas ng pagtambol niyon nang muli itong magsalita at muling naglagay ng drink sa table niya. Bukod sa slice ng pizza na nasa platito. Hindi siya lumingon, nanatili siya sa ganoong ayos. Mr. Chudor told me na bago ka pa lang raw. Nanggagalaiti siya sa inis. Talaga bang ibubuking siya ng taong yun? Mamaya ka talaga sa akin kulot. Isip niya. Opo sir. Sinadya niyang paliitin ng boses. Baka sa paraang iyon ay hindi nito mapansin ang tunay niyang pagkakakilanlan. So, good luck. Galingan mo sa trabaho. And also eat your pizza. Mas masarap yan kapag mainit. Ramdam niya ang pagtayo ng lahat ng kanyang balahibo sa batok. Dahil sa maligamgam na hininga nito na dumampi roon. Sinasadya ba talaga ng kapalaran ang nangyayaring ito? Parang ngayon pa lang kasi ay gusto na lamang niyang umayaw. Ang opisina ni Caspian ay ilang metro ang layo mula sa kanya. Kita niya iyon dahil sa kanya iyon nakaharap. At ang dingding nito ay purong salamin. At lahat ng nasa loob at kung ano ang ginagawa ng boss ay talagang kita niya. Pero ni minsan ay hindi niya man lang sinilip. Mahirap na't baka mahuli siya. Inabala ni Anesha ang sarili sa pagtatrabaho. Hindi natuloy niya na malayan na lunch break na pala. Kung hindi pa niya napansin ang cellphone niya sa tabi ng computer, ay hindi pa niya malalaman na 12:24 na pala ng tanghali. Tumayo siya. Nagawi saglit ang mga mata ni Anesha sa office ni Caspian. Wala na ito roon. Baka nag-lunch na rin. Bulong pa niya. Iilan na lang din ang mga tao sa loob ng silid na yon. Mukhang nagmumuni-muni hanggang mag-alauna. Pumasok siya ng elevator. Nakayuko kaya't hindi niya napansin ang tao sa loob niyon. Anay siya, right? Or Ana, kung hindi ako nagkakamali.
Palagi na lamang ba na sa tuwing magsasalita ito'y bigla na lamang siyang natutuod? Si Caspian ang nasa loob niyon at dalawa lamang sila. Kabang-kaba ang puso niya. Paano siya nito nakilala? Dito ka lang pala nagtatrabaho. Akala ko'y nasa Aklan ka, kaya hinanap kita ron. Hindi pa rin siya sumagot. Tahimik lamang siyang nakikinig. Bakit umalis ka? Hindi ka malang nagpaalam kay Sari at sa triplets. Hinahanap ka ni Sari. Nag-alala siya sa'yo, alam mo ba? Si Sari pa rin ang laging bukang bibig nito. Ano pa nga ba ang dapat niyang asahan? Mahal nito ang dati niyang amo. At talagang sa tuwing naaalala niya iyon, ay tila patalim iyong tumatarak ng dahan-dahan sa dibdib niya. Nang bumukas ang elevator, ay hahakbang na sana siya palabas. Nang isara iyon bigla ni Caspian. Napakabilis ng galaw nito at napunta agad ang lalaki sa harapan niya. Saka pinindot ang close button. Lalabas na po ako, sir. Malumanay pa rin niyang sabi. Kahit nasa loob niya, ay gusto na niyang umiyak. Ito ang talagang ayaw niyang mangyari. Ang makita si Caspian at ipamukha sa kanya na wala itong ibang gusto kundi si Sari lamang. Sobrang sakit na yun. You're different now. Ang dating Ana, hindi na nakikita sa'yo. Anito. Minsan ho nagbabago ang isang tao dahil sa iba't ibang dahilan. Binubuli, masaya, o sobrang nasaktan. Direktang usal niya. So, ano ka pala dun? Nasasaktan. Sobrang nasasaktan. Gusto niya iyong sabihin, ngunit hindi naman maaari. Ayaw niya dahil wala siyang kahit katiting na karapatan. Ito ang napakasakit na katotohanan. Walang kayo, pero sobrang nararamdaman mong sakit dahil sa taong yun. Tell me, Anaisha, ako ba ang dahilan kaya ka umalis? Napatitig siyang biglaan dahil sa pag-iba ng tanong nito. Nagtama ang kanilang mga paningin. Doon lamang niya nakita ng malapitan ng mukha nito. Kaya nga talaga'y hindi niya makakalimutan si Caspian. Dahil kahit habang buhay pa niya itong titigan, ay hindi siya magsasawa. Hindi, ano bang sinasabi mo? Nang gabing yon, I know that was you. Natuod siya bigla sa narinig. Ano ba ang sinabi nito? Alam niya na si Sari ang pangalang sinasambit nito. Pasensya na, sir, pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Aniya, saka hinawi ang kamay nito, dahilan para magbukas ang elevator. Natigilan siya ng marami na palang tao sa tapat na yun. Mukhang naghihintay na bumukas, ngunit dahil kay Caspian ay nanatili itong sarado. Hindi niya pinansin ang mga tao, tuloy-tuloy siya sa paghakbang. Kahit alam niyang nakatingin sa kanya ang lahat. Tudor, nasaan ka? Nasa opisina, Miss Marasigan. Gusto kong magpalipat ng department. Aniya sa cellphone. Bakit? Ayaw mo na ba sa trabaho mo? Ayoko. Sa field kong maaari, yung hindi ko nakakasulubong si Caspian araw-araw. Natawa ito. So si Maximilian pala. Ayaw mo nun? Magiging close kayo ng ama ng mga anak. Shut up, Tudor. Ilipat mo na ako ngayon din. Aniya tsaka ito pinataya ng tawag. Ayaw na niyang masaktan pang muli. Hindi siya papayag. Kaya siya na ang iiwas hanggang sa makalaya sa kumpanya nila ang Maximilian na yun. Nailipat na kita. Pasay ang unang pupuntahan mo. Hintayin mo lang dito ang makakasama mo, Miss Marasigan. Kinahaponan ay nag-iba bigla ang trabaho niya. Nagulat ang mga empleyado syempre. Pero who cares? Wala siyang pakialam sa iisipin ng mga ito. Thanks, Tudor. Maaasahan ka talaga. Aniya pa nang nakangiti. Oo naman, lagi kaya. Saka ito tumalikod na nakatawa. Parang nangaasareno. Ano bang problema nun? Maya-maya ay may isang mamahaling sasakyan ang tumigil sa tapat ng company. Naisip niya na baka ito ang makakasama niya. Pero nagitla siya nang lumabas ang driver nito. Namilog ang mga mata niya nang magsalita ang binata. Caspian? Bulong niya. Mula sa malayo ay nakatanaw si Tudor habang may kausap sa cellphone. Nagawa ko na, sir. Good. Lagi mong tatandaan ang mga apo ko ang nakasalalay dito, Tudor. Seryosong boses ng boss niya. Opo, sir. Sagot niya. Panay ang tawag niya kay Tudor, pero nakasampung missed calls na yata siya, ay hindi man lang nito sinasagot ang tawag. Nag-text na rin ngunit wala man lang reply.
Gigil na gigil siya habang nakasakay sa Black Panther BMW ni Caspian. Alam niya dahil bagong labas lamang ang sasakyang yon ngayon. Hindi siya umiimik. Hindi sana siya sasama. Pero tumawag na ang architect at inaasahan na siya ngayon doon para sa report nitong gagawin ngayong linggo. Kaya no choice kundi ang sumama rito kahit napipilitan. Hindi niya alam kung anong laro nito ngayon. Kung pinapasakyan lamang ba siya o hindi. Hindi siya aasa. Dahil nangyari na ito noon sa kanya. Naakala niya'y mahal din siya nito. Dahil sa pasulyap-sulyap at parating pagpapalipad hangin nito. Pero hindi pala. Sadyang inuuto lamang siya para pagbalingan ito ng atensyon. Kinikilig pa siya sa tuwing magte-text ito. Ngunit wala naman palang kwenta. Akala niya ang pagbibigay ng sarili rito ay sapat na para mabaling sa kanyang pagmamahal ni Caspian. Mali pala siya. Sa huli pa rin ay wala siyang panama kay Sari. Anay siya. Otomatiko siyang tumingin sa driver na tumawag sa pangalan niya. Miss Marasigan, huwag kang feeling close dahil hindi po tayo close, sir. Diretsahan niyang usal. Hindi siya nanlalambot dahil sa mahal niya ito. Naranasan na niyang masaktan, kaya dapat ay marunong na siyang magkontrol ng sariling emosyon at galaw. Kita niya ang pagngisi nito. Tameme pa rin siya sa tuwing ginagawa nito iyon. Pero ngayon ay marunong na siyang magtago ng kilig. Nakokontrol na rin niya iyon ng maayos. Ganyan ba kapag gumaganda? Nagiging suplada? Pasaring nito. Tumambol ang puso niya. Hindi siya sumagot at piniling manahimik. Baka kasi kapag nagsalita siya, ay mautal siyang bigla. Nang hindi siya nagsalita ay lumipat din agad siya ng tingin. Pumihit paharap sa bintana ng sasakyan. Nasa front seat siya at sa kinis ng salamin ay kitang-kita niya pa rin mula roon si Caspian. Binusog niya ang mga mata sa refleksyon ng binata mula sa salamin. Ang gwapo talaga nito. Hindi naglaho ang pag-ibig niya para sa lalaki. Ayaw lang niyang ipakita dahil syempre alam niya naman na walang sila at isa pa'y alam niya kung sino lamang ang mahal nito. Pwede mo naman akong titigan. Hindi yung dyan ka nagtsatsaga sa bintana. Animoy natuod si Anesha dahil sa narinig. Napansin pa rin ba niya ang pasimpleng pagtingin niya sa refleksyon nito mula sa bintana? Napakalinaw naman ang mata. Hindi niya ito pinansin. Inabala ni Anesha ang sarili sa pagtitig sa bawat madaraanan nila. At pumasok din sa isip niya ang sinabi nito kanina. Na alam nito na siya ang babaeng nakatabi nito sa kama. Paano? Lasing na lasing ito. Napaka-imposible naman yata. Napaayos siya bigla ng upo nang tumigil ang kotse. Bago siya bumaba ay tumingin muna siya sa lugar na tinigilan nila. Napakalaking construction site iyon. Sa bagay, isang hotel ang pinatatayo roon. Kaya nga't napakataas at laki ng building. Sa banta niya ay umabot ng 250 ang lahat ng trabahador nila. 2 engineer at 3 architect. Bubuksan na sana niya ang pinto nang bigla iyong bumukas. Nagulat siya dahil hindi lang niya pinahalata kay Caspian na nagbukas ang pintuan. Salamat. Seryoso niyang sabi. This is the new project of MMCC. Panimula nito habang patungo sila sa site sa unahan. Mr. Montemayor said na kailangan itong matapos within a month. Kaya nga hanggang 12 AM ang overtime ng mga trabahador. Patuloy ang paglalakad nila. Mabato sa mga buhangin na may malalaking tipak ng bato. Mukhang bagong tambak lang. Naka-heels pa naman siya. Kasalanan niya ito. Dapat kasi nagpalit siya ng flat sandal kanina. Ngayon, hirap na hirap tuloy siya. Hindi nga niya naiintindihan ang mga sinasabi ni Caspian dahil mas nakatutok siya sa mga nadaraanan. Ay! Biglang gulat niya nang magkamali siya ng hakbang. May bato siyang natapakan at gumalaw iyon. Mabuti na lamang at mabilis si Caspian, kaya nasalo siya nito. Para siyang na-freeze nang maramdaman niya ang magkabilang kamay nito na nasa baywang niya. Dali-dali siyang tumayo. Be careful, hindi pa nadaraanan ng peso ng bahaging to, kaya baka magasgasan ng tuhod mo. Anito sa kamuling humakbang. Miss Marasigan, narito ka na pala. Welcome, my name is Bial. Isa ako sa mga architect. Moreno at may mukhang maipagmamayabang. Nakatak-in ang black polo nito na naka-unbutton pa ang 3 butones niyon. Hi, I'm Anisha Marasigan. Nice to...
Pero bago pa niya naabot ang palad ng lalaki, ay si Caspian na ang sumalo na yun. I'm Caspian Maximilian. Sabat nito, tumaas ang kilay niya sa inasal ng kasama. Ngunit nagbawi siya bigla ng mga mata nang makitang tila galit ito. Anong problema nito? Oh yeah, nasabi ni Sir Tudor na kasama ka. By the way, Miss Marasigan. Bumaling muli ang lalaki sa kanya. Tara sa tent. Medyo mainit dito dahil 3 p.m. na ng hapon. Hahawakan sana siya ng architect sa balikat nang biglang hilain ni Caspian ang pulsuhan niya, dahilan para mapabalik siya sa tabi ng binata. Ako na ang aalalay. Go ahead. Natunganga na lamang siya dahil sa inaasal nito. Sa bawat araw na nakikita niya si Caspian, ay mas lalong nagiging kakaiba ang nararamdaman niya. Pinipilit naman kasi niyang wag itong bigyan ng atensyon at ituon sa trabaho ang isip at katawan. Pero paano naman niya gagawin yun? Kung lagi namang umaaligid ang taong ito, pinipilit na nga niyang mag-move on at ibaling sa iba ang atensyon. Pero parang sumisidhi pa nga yata. Dahil kaunting titig lang nito, ay tila nagwawala na ang puso niya. Lalo na kung mahuhuli rin niya itong nakatingin sa kanya. Para bang naguhulihan lang silang dalawa. Ang nakakainis lang ay pinapaasa lamang siya nito. Parang gusto lang siyang pasunurin tapos ay tatawanan oras na napaibig siya. Kung pwede lang talagang burahin ang taong ito sa puso niya, matagal niya nang ginawa. Bye. See you tomorrow. Sasabay ka ba? Yeah, sure, thank you. How about you, Anisha? Magko-commute ka? Hatid na kita. Napalingon siya nang may boses ng lalaking sumulpot sa likuran niya. Nasa lobby na ang karamihan para umuwi. Si Joffer naka-opisina niya iyon. Yun nga lang ay lumipat siya sa field nitong nakalipas na 2 araw. Kaya hindi na siya nag-oopisina dito. Dapat nga sana ay uuwi na siya after the construction site bought. Theodore called her na dumaan siya rito for the president's signature para sa approval ng isa pang project ng company this coming June. Ipapasa na raw kasi at the last day of May ay sisimula na ang groundbreaking, kaya kailangan talaga siyang pumirma roon. Salamat for but I... Sige na, minsan lang naman. Saan ka ba nakatira? Pamimilit nito. Hindi siya sumagot dahil may magsusundo sa kanya at mukhang naroon na rin sa parking lot. Mukhang tama nga ang tatay niya. Kailangan na niyang mag-aral kung paano mag-drive para hindi na siya nagpapasundo all the time. Pero saka na yun kapag hindi na siya kabado. Sa akin siya sasabay. Nagulat siya ng isang pamilyar na tinig ang tumambad sa harapan niya at nang kausap niya. Oh, hello Sir Caspian. Magandang hapon po sir. Sige po. Kinabahan talaga ito. Halata iyon sa kilos at pananalita nito. Lalo na nang makita siguro nito na halos magdugtong na ang kilay ni Caspian. Paano Miss Marasigan? Mauna na ako. Ngumiti ito sa kanya. Binalingan niya si Caspian na nakatiting din sa kanya. Toffer, wait. Sasabay na ako sa'yo. Hinabol niya ang lalaki. Pero bago pa man siya nakalampas sa harapan ni Caspian, ay bigla na lang nitong hinablot ang pulsuhan niya. Don't be so harsh on me, sweetie. He whispered. Ramdam ni Anisha ang panlalambot ng tuhod ng mga sandaling yun. Pero nagawa pa rin niyang kontrolin ang katawan. You may go. Sa akin sasabay ang girlfriend ko. Anito sa binata sa unahan. Opo sir. Sige po, sorry po. Magpapaliwanag pa sana siya. Pero kumaripas na si Topher paalis. Sinamaan niya ng tingin si Caspian. How dare you? Pinagsasabi mo sir. Kailangan bang magsinungaling ka? Nagiigting ang bagang niya sa inis. Pero kalahati ng puso niya ay nagdiriwang yata sa tuwa. Ngumisi ito. Galit ka na niyan? You're so cute when you're mad. Baritonong tinig nito na nagpatulala sa kanya sandali. Hindi ako sasabay sa'yo. Matatag na usal niya. Nasa parking area pa rin sila at walang ibang naroon kundi sila na lang dalawa. Bakit magalit na galit ka sa akin? May nagawa ba akong kasalanan na ikagagalit mo? Napalingon siya. Ramdam niya na parang maiiyak na siya. Ngunit pinigil niya iyon sa pamamagitan ng pagtingala sa itaas. Saglit lamang iyon sa kamuling ibinaba ang ulo.
Wala. Wala kang kasalanan, Caspian. Ang kasalanan mo lang ay nagpakita ka sa akin. Bakit ba nagpakita ka pa? Saka bakit ka nandito? May sarili kang company, hindi ba? Bakit ka nandito? Bakit wala ka dun? Anong kahibangan to, ha? Napuno na siya. Hindi na rin niya napigil ang saloobin. Ilang araw na kasi niyang gustong itanong iyon, pero wala siyang lakas ng loob. Mabuti na lang at nagkusa itong magtanong. Kaya ngayon itutuloy na niya. Nang sa ganon ay mabawasan ang mga tanong sa isip at puso niya. Sa mukha nito ay halatang nagtaka at nagulat din. I'm sorry kung nandito ko. Mali ba yun? Ano ba ang dapat? Pwede naman eh. Pwede namang hindi ako narito but I want to. I want to be here because of you. Yeah, I said it. You hear it clearly, right? Nabawi niyang bigla ang mga mata. Iniyuko niya iyon upang panandali ang makapag-isip. Ano ba ang sinasabi nito? Anong gusto nitong palabasin? Gusto siyang makita, ganun ba? Gusto siyang makasama? Tama ba? No, it's impossible. Anong gusto mong palabasin kung ganun, Caspian? Sabihin mo nga, ang tungkol sa nangyari sa atin ng gabing yon at tungkol ngayon? Ano ba ang gusto mo? Umalis na ako dahil ayokong mahirapan pa. Nahihirapan ako, alam mo ba yun, ha? Napatakip siya ng bibig. Nagkamali siya ng banggit ng mga salita. Bakit iyon ang lumabas sa bibig niya? Gusto niyang kutusan ang sarili. Pero ano pa bang magagawa niya kung narinig na iyon ni Caspian? May gusto kang sabihin. Say it. Wika nito na may seryosong muka at nakatuon ang mga mata sa kanya. Tinalikuran niya. Ayaw niyang mapahiya. Saka bakit siya nga amin? Babae pa rin siya, kaya hindi siya aamin dito. Kahit alam na niya na alam na nito kung ano ang nasa puso niya. Wait, I think you have something too. Mukhang nakasanayan na ni Caspian ang paghahawak sa pulsuhan niya. Pero nang sandaling yun, ay iwinasiwas niya ang braso para makawala sa kamay nito. Wala akong sasabihin. Baka ikaw meron. Umarko ang kilay niya. Sorry kung sa tingin mo'y umasa ka. I know, medyo nakakahiya sa part mo na ganun. Kaya ako na ang magsasabi. Alam ko noon pa man na may. Stop. Please stop, Caspian. Ayokong marinig yan. Tama na. Pigil niya saka ito tinalikuran. Nakakahiya nga naman, pero sa akin hindi. Tumigil siya at nanatiling nakatalikod sa kausap. What do you mean? Aniya, nakakatawa, pero mukhang alam ko na kung bakit nawala na lang biglang pagmamahal ko para kay Sari. Hindi dahil kay Cairo. It's because of a woman. Ang babae na nilayasan ako sa kama nang wala man lang pasabi. Ni hindi man lang nag-iwan ng sulat. Kung naramdaman din ba niya ang naramdaman ko ng gabing yon o hindi. Bigla na lang tumulo ang mga luha niya. Nang makita kita sa main door, nang pagbuksan mo ko ng pinto, you hooked me at the very moment. I know na ikaw yun. Dahil lasing lang ako, hindi ako nagka-amnesia. Lasing ako pero malinaw sa akin ang lahat. I find you, but I don't see you. Hinanap kita sa aklan, that Sari told me, pero wala ka dun. Sinabi ng mga taga ron na sumama ka sa isang matanda. Sinabi nila ko anong muka, at may nag-video pa nga. So I decided to look at it. At nakilala ko nga kung sino ang taong sinamahan mo. I don't know why, pero kinabahan ako nang makita ko na. Biglang naputo lang sinasabi nito. Lumingon siya. Kinuha ni Caspian ang cellphone sa bulsa nito. Hello, why? We're sorry. What? Anong nangyari? Nasaan ang? No. Sige, papunta na ako. Kinakabahan habang nakikinig siya sa usapan. Hindi niya naririnig ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Sa ospital? Right now? Manganganak na, ngayon agad. Tell her, parating na ako. Oo, wait for me there. Aligaga itong lumapit sa sasakyan nito at iniwan na lamang siyang nakatulala roon. Pero nang matapat ang kotse nito sa kinatatayuan niya, ay agad iyong bumukas. Let's go. Nito habang nakadungaw sa kanya. Hindi, umalis ka na. Mas kailangan ka pa ni Sari. Nautal siya ng banggiti ng pangalan na iyon. Please, Anisha, malalaman mo ang lahat kapag... No, mas importante siya, Caspian. Puntahan mo na. I'm okay, I promise.
Aniya, sakalang sumara ang kotse at umarangkada paalis. Doon na siya napahagulhol. Hindi na niya kinaya ang sakit. Hanggang ngayon ay nagsiselos pa rin siya kay Sari. At hanggang ngayon, may ugnayan pa rin pala ang mga ito. Sa bagay, Caspian loved that woman so much. Alam niya yun. Alam na alam niya. Bakit naman ang sakit? Sobra. Kasabay ng impit na pagtangis niya. Mga anak, mukhang wala talaga tayong pag-asa sa ama ninyo. Mukhang tayong tatlo na lang talaga. Sinubukan ko pero mukhang hindi naman talaga sigurado. Pinahid niya ang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Nasa nursery siya habang tinititigan ang kambal niya. Ang lulusog naman ng mga babies niya. At himbing na himbing ang mga ito na nakahiga sa crib ng bawat isa. Mag-aalas 8 na ng gabi. Hindi pa siya nakakapaghapunan. Nang makauwi ay diretso na siya rito, matapos niyang maligo at magligpit. Ilang oras na siyang nag-aalaga sa mga anak niya. Pinababa niya ang mga yaya ng kambal. Mukhang naghapunan na rin dahil anong oras na at hindi pa umaakyat. Ayos lang naman dahil nandito naman siya. Kanina pa ang mga luhang hindi mapawi-pawi. Pupunasan niya ngunit muli namang tutulo na tila walang katapusan. Ang sakit lang kasi. Sobrang sakit na una sa lahat si Sari. Kahit may asawa na ito ay concern na concern pa rin si Caspian dito. Napakaswerte nito. Dahil dala-dalawang nagmamahal. Samantalang siya, kayang-kayang talikuran ng ganon-ganon na lamang. Para sa babaeng mas importante dito. Ni minsan ay ayaw niyang makipagkompetensya kay Sari. Dahil alam naman niya kung hanggang saan lamang siya. Naputo lang pagmumuni-muni niya nang may kumatok sa pintuang nakasarado. Lumapit siya. Baka kasi magising ang mga baby niya kapag sumigaw siya. Iha, hindi ka pa kumakain. Ako narito at maghapunan ka na dun. Ang tatay Lorenzo niya iyon. Wala ho akong gana, tay. Mahina niyang sabi. Saka ito tinalikuran upang bumalik sa kama kung saan siya nakaupo. Sumunod ang tatay niya. Anak, anong nangyari? Masama bang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo anak, nag-aalala ang matandang ito sa'yo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang lalim nun, may problema ka nga. Anito, nilingon niya ang ama. Tay, alam kong kayo ni Chidor ang may kagagawan kung bakit panay ang aligid ni Caspian sa akin. Kung bakit nasa field din siya kagaya ko. Tama na ho, wala pa rin yung magagawa. Dahil hindi naman talaga kami ang para sa isa't isa. Hindi ito sumagot. Lumabas ito at mukhang tinawag ang mga yaya ng kambal niya. Nang makapasok ang dalawa ay, halika, doon tayo sa gazebo mag-usap. Tatay sa anak. Anito, sinundan naman niya ito. Hanggang sa baba ay lumiko ang tatay niya patungo sa minibar nito, katabi ng kusina at dining. Hindi na niya binigyan pansin at dumiretso na sa gazebo. Ngunit biglang malamig na simoy ng hangin sa balat niya nang buksan niya ang main door. Kasing lamig yata ng puso niya ang hanging dumampi sa balat niya. Isinuot niya ang robang itim, saka iyon itinali. Nakapantulog lang kasi siya. Ilang sandali siyang mag-isang nakatanaw sa kalangitan. Napakaganda, walang bakas na mga ulap. Kaya kitang-kita ang tila buhangin sa daming nagkikislapang mga bituin. Ang ningning, sana'y ganoon din ang buhay niya. Sana'y ganoon din kakislap ang puso niya. Ngunit hindi, parang malapit na nga yatang manlupay-pay eh. Tara, uminom tayo anak. Nagulat siya nang makitang may dalang inumin ng tatay niya. At tequila iyon, 2 bote pa. Naku naman, baka nga hindi nila kayang hatiin ng isang bote. Sa tapang ba naman ang inuming yun? Binigyan siya ng kupita. Tig-isa sila. Ngayon anak, sabihin mo sa akin ang lahat ng hinanakit mo at makikinig ako. Binuksan ito ang inumin at tinagayan siya. Ito ang unang beses na iinom siya. Pero dahil sa sakit ng puso niya ay sige, susunggaban na niya. Kasi naman tay, mahal na mahal ko siya. Tapos, ang gago, iba ang gusto. Tahimik lamang si Lorenzo habang nakikinig sa anak.
Nakatatlong tagay na ito at alam niyang lasing na rin. Itinigil niya ang pagsali ng inumin sa hawak na kopita ni Anisha. Sige, ano ba Lorenzo? Tagayan mo pa ang maganda mong anak. Anito. Wow, Lorenzo! Napailing-iling ang matanda. Saka kinuha nito ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang sakit dito Ramdam ko talaga tay. Saka ito umiyak. Anak, tama na. Lasing ka na. Para kang lasenggo sa bangketa kapag nalalasing. Saka ibinaba ng matanda ang cellphone. No, Lorenzo. Kailangan ko si Caspian. Mag-uusap kami. Napangiti ang ama ng dalaga. Parating na siya anak. Anito ng pabulong. Hoy, Lorenzo! Tawag ni Anisha sa ama. Ngunit tumayo na ito at tumalikod paalis. Hindi na kaya ng katawan ng dalaga na tumayo. Lasing na ito. Maging ang suot na roba ay hinubad na rin dahil siguro sa init na nararamdaman. Tahimik na si Anisha. Napahiga sa upuang kahoy na pangtatluhan. Inilagay ang throw pillow upang may suporta sa ulo para hindi masakit kapag humiga roon. Ikaw na ang bahala sa kanya, Caspian. Huwag mong babaliin ang pangako mo sa akin nung una. Dahil kayang-kaya kitang ibaon, 6 feet below the ground. Oras na sinaktan mo pa ulit ang anak ko. Siya lang ang meron ako, tandaan mo yan. Kayang-kaya kong pumatay para lamang sa nag-iisang meron ako. Seryosong sumagot si Caspian habang ang mga mata nito ay naroon sa gazebo. Opo, sir. Aniya. Good luck. Ayaw ko man sana pero para sa ikaliligaya ng anak ko ay ginawa ko. Salamat po, sir. Nakipagkamay siya sa ama ni Anisha. Alam niya dahil ito mismo ang nakausap niya ng panahong nalaman niya na sumama si Anisha rito. Kinausap niya ang matandang Montemayor, kaya doon niya nalaman ang lahat. Ngunit hindi dahil sa mayaman si Anisha, kaya siya nakipag-usap kay Lorenzo. Kundi dahil nang makita niya ang video ng isang teenager noon sa Aklan, ay napansin niyang malaking sinapupunan ng dalaga. At sigurado siya at kung bibilangin niya, ang baby sa tiyan niyon. Pero hindi doon kaya niya hinanap si Anisha. Bonus na nang malaman niya iyon. Dahil bago pa man mawala si Anisha, ay alam niyang kakaiba na ang nararamdaman niya. Lalo na nang malaman niyang birhen niya itong nakuha. Caspian, bakit naman? Nang nakarating siya sa gazebo, ay mahinang usal ni Anisha ang nadatnan niya. Kamuntik pa itong mahulog dahil sa pagtagilid nito sa upuan. Kung hindi niya siguro nasalo, nahulog na talaga ng tuluyan. Caspian! Muling ungol nito. I'm here, sweetheart. I'm sorry for all the pain I've caused you. Muli niyang ibinalik sa upuan at inayos ang pagkakadantay ng mga paa nito. Pero biglang lumitaw ang makikinis nitong hita dahil biglang natanggal ang robang nakapatong sa katawan nito. Maging ang tiyan ay biglang lumabas nang tumaas ang suot nitong pantulog. Pilit niyang ng init na nararamdaman. Kaagad niyang ibinalik ang umusling suot nito at ibinaba ng dahan-dahan ang pang-ibabang maikling terno nito. Mahal kita, Caspian. Kung alam mo lang. Muling umungol ang dalaga. I know. Noon pa man ay alam ko na. Ayoko lang isipin na ginagawa kitang panakip kaya hindi ako umamin sa'yo agad, Ana. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. I love you. Aniya ng pabulong. Caspian, please be mine. Please, be mine. Napangiti siya. Of course I will. I will be yours forever, sweetheart. Malambing niyang sagot habang pinagmamasdan ng dalaga habang ito'y nakapikit. Napangisi siya. Sure? Bigla itong nagdilat. Yeah, sure. Akala ko'y mamaya ka pagigising. Natawa si Anisha. Paano mo? Ilang beses na akong nalasing pero hindi ako nagsasalita kagaya ngayon. Mas natawa ito kaya hindi na niya napigilang mahalikan ang nakaawang na labi nito. Patikim ng kalasingan, sweetheart. Aniya at muling sinakop ang mga labi nito.
Good morning, sleepyhead. Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Nang mula sa tabi niya ay may lalaking nakasandig sa headboard ng kanyang kama. Kaspian? Nauutal niyang usal. Bigla siyang napaupo sa kama. Ngunit nang mapansing wala siyang pang-itaas, ay nalantad iyon nang kumawala ang kumot at nanlaki ang kanyang mga mata. Lumapit ito sa kanya. Alam kong masakit ang ulo mo, kaya humiga ka muna. Maaga pang 5:30 AM. Nito nang nakangiti. Medyo makirot ang ibaba niya. Hinapit siya nito sa bandang baywang at hinila palapit dito. Hindi na siya nagprotesta. She likes it so much. At alam na niya kung ano ang mga nangyari kagabi. Sabi na nga kapag talaga inartihan niya ang tatay niya, talagang gagawin nito ang lahat, kahit labag sa loob nito. Hindi naman talaga marami ang nainom niya, isa lang naman, yung iba'y minagic niya. Kumuha lang naman siya ng lakas sa isang kupitang alak, para hindi siya mahiyang umakting na parang lasing na lasing. Oo, may tama na rin siya sa isang laguka na alak. Siyempre mabilis makalasing, bukod sa masyadong matapang, ay unang beses din niyang uminom. But then, nagawa pa rin niyang mag-act like a pro. Mabuti at pumayag si tatay na, Of course, ako na to. Bigla niya itong kinurot. Aw! Sigaw nito. Para kang si Sari niyan Natigilan siya at bumitaw sa pagkakayapos niya rito. Saka akmang tatayo. Ngunit mabilis siyang napabalik sa tabi nito. Nang hawakan nito ang baywang niya at hilain pabalik. Nagselos ka na naman. Inirapan niya ito. I'm sorry. Alam mo bang nagpakasal sila ulit ni Cairo? Nung umalis kay nagkabalikan sila. Tapos kahapon nanganak siya sa pangalawang anak nila. Hindi gaganon dahil pang-apat na kong bibilangan ng triplets At dahil nasa Singapore si Cairo at biglaan, kaya walang ibang pwedeng sumama kundi ako. Nagulat siya doon. It means ay buo na ang pamilya ni Sari? At may ama na ang triplets? Naluha siya. Hey, I'm sorry. Ayaw mo bang pag-usapan ng tungkol dun? Sorry, hindi na mauul. Kitang-kita niya na nagulat si Caspian nang yakapin niya ito. Pero kahit na ganun, ay gumanti pa rin ito ng yakap. Ayos lang kahit magkadikit na ang balat nila mula taas hanggang ibaba. Pero nang gumalaw ang ilalim ni Caspian, ay napabalikwas siya ng bangon. Caspian! Bigla itong humalakhak. Sorry, mukhang kailangan mo na ngayong patigilin yan. Hoy! Masakit pa yung... Tumigil ito at muli siyang niyakap. Okay, mamaya na. Napapikit siya. Kahit naman banggitin ko ng paulit-ulit ang pangalan ni Sari, wala na rin naman kakaiba dun. Dahil ang pagmamahal ko sa kanya ay bilang ate na lang. Of course, she is my family, kaya concerned lang din ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay mahal ko pa siya. Hindi na anay siya. Simula nang dumantay ang balat mo sa akin, naglahong biglang nararamdaman ko sa kanya at ikaw ang pumawi nun. Kaya please, huwag ka nang magsiselos sa kanya. Gumalaw ang ulo niya habang nakayakap pa rin dito. Ang sandaling iyon ay pinuno nila ng tawanan at ungol siyempre. Kaya mag-aalas 8 na nang tuluyang nakalabas sila ng kwarto niya. At ang una nilang tinungo, ang nursery room. Kanay? Nag-aalangang tanong ni Caspian sa kanya. Tumango siya. Naluluha siya sa galak. Marahan ang bawat galaw ni Caspian upang buhatin ang isa sa mga kambal niya. Sinulyapan niya ito. Naabutan niya ang pagpunas nito ng mga luha. I love you, my sinaya. Saka nito dinampian ng masuyong halik ang buhok ng baby. Kitang-kita ang saya sa mukha ng binata, lalo na nung umiti ang baby nila. Ingat na ingat ito na parang takot na takot. Matapos itong halikan, ay kinuha din ito si Sian at ibinigay si Sinaya sa kanya. Dalawa talaga sila. Muli na namang tumulo ang mga luha ni Caspian. Nauhulog lamang iyon ng tuloy-tuloy. I love you, my Sian. Daddy's here. Nito, maging siya'y hindi maiwasang maluha. Sinusunod lang niya ng punas. Thank you, sweetheart. Thank you dahil binigyan mo ako ng dalawang mga anghel at kamukha ko pa. Ang unfair nga
Siguro'y ganun lang talaga. Kapag mahal na mahal mo ang ama ng iyong mga anak, nagiging kamukha ng mga baby niya ang daddy ng mga ito. Hanggang sa pagbaba ay buhat nila ang kambal. Doon na rin nag-almusal si Caspian kasama ang tatay niya. Kailan mo balak pakasalan ng anak ko? Natuod siya sa kinaupuan. Tay, aniya sa ama. Tiningnan siya ni Caspian at ang mga anak nila. As soon as possible, sir. Walang ngiti ang lumabas sa labi ng tatay niya. Good. Para tuloy na sa hukuman sila. Dahil oras na magkamali ng sagot si Caspian, ay 4 na mga tauhan ito ang pipiga rito na nasa tabi lamang ng kanyang ama. Let's give her a round of applause, the new president and CEO of MMCC, Miss Anaisha Marasigan Montemayor. Hala, anak siya ni Sir Lorenzo? God, mabutin lang hindi ko siya minalditahan. Pasalamat tayong lahat kamo, dahil kapag nagkataon, layas tayong lahat. Malakas ang palakpakan dahil sa dami ng dumalo sa binyag ng kambal at pagpapakilala sa bagong CEO ng kumpanya. Maging lahat kasi ng construction workers ay kasama sa okasyon. Walang pinipili ang tatay niya. Hindi kagaya ng ibang mga mayayaman. Ang ama niya talaga ang pinakaidolo niya dahil napakabuti ng puso nito kahit nakamtan na nito ang kayamanang nais nito. Napakasaya niya. Lalo pa't wala itong pagtutol sa kanilang dalawa ni Caspian. Ito pa nga ang dahilan kaya't engaged na sila. 1 buwan simula ngayon ang kasal nila. Ang sabi niya isabay sa binyag ng kambal. Ang tatay niya ang umaayaw. Para daw sa mga baby ang okasyon, huwag daw makisawsaw ang kasal. Isa pa'y ito pa rin kasi ang masusunod. Dahil ito ang umayos ng lahat. Nahihiya nga si Caspian, pero ang sabi nito, mahalin mo lang ang anak ko at ang mga apo ko'y ayos na sa akin yun. Kaya nga hayon, hinayaan na lamang nila. Mukhang mas excited pa kasi kaysa sa kanilang dalawa ni Caspian. Cairo, we're sorry. Hindi pa pwedeng umalis ng bahay sabi ni Manang dahil baka mabinat daw. Dumaan lamang ako to give my gifts to the twins. Anito, saka ibinigay ang 2 susi, pink and blue. Car? Aanhin nila yan kuya. Ang baby pa ng mga anak ko for that gifts. Natawa si Cairo. Itambak niyo muna. I'm sure, magagamit din nila yan in the future. Saka hindi ko alam kung anong ibibigay ko eh. Muling usal nito. And Anna, tawag nito sa kanya. Here. Saka ito nag-abot ng 1 sobre. Ano po ito, sir? Hey, drop that, sir. You're part of our family now. Natutuwa ako kapag tinawag mo akong kuya. Anito. Okay kuya. Natawa si Caspian. Cairo, ayos na. Nasuntok tuloy ito ni Cairo sa braso. Paano? I have to go. Kailangan ko pang dumiretso sa opisina. Wala kasi si Caspian. I have a meeting to attend to. Inilibot nito ang paningin. Daddy, ang cute-cute na mga baby nila. Anas ni Kylie. Opo, Daddy. Can you make another one? Matapos kay Baby Kervan? Si Kylie naman iyon. Stop at you two. Hirap na nga si Mommy eh. Tapos dadagdagan nyo pa? Hindi na kayo naawa. But Daddy, pwede po ba kapag big na si Baby? Natampal ni Cairo ang noo dahil sa makukulit nitong triplets. Okay, after 2 years. Yes! Sabay-sabay na usal ng 3. Ang kukyut ng mga ito, 5 years old na rin, at halos magkasing tangkad lamang silang 3. Yaya Ana! Hep, tita remember? Pagtatama ni Kaizen kay Kylie. Oh, sorry po tita. Anito. Tita, pwede po namin hiramin ang mga baby mo po? Ha? Tito Caspian? Palipat-lipat nitong tingin sa kanilang dalawa. Of course, not. Napabusangot tuloy bigla si Kylie. But you can visit them here anytime, sweetie. Matapos ng usapan ay nagpaalam na ang mag-aama. Saka medyo tumahimik na ang tenga ni Anaisha. Grabe kasi sa palakwento ang 3 yun. Next month ang kasal nila. Sigurado na yun. Gusto sana niyang next year para may ring bearer. Pero ayaw ni Caspian. Baka magbago raw ang isip niya.
Dear Anna, thank you for everything. Sa lahat ng pag-aalaga at pagbabantay mo sa mga bata noon. Alam kong masaya ka na ngayon. Masayang masaya ako para sa'yo. Alam ko na noon pa man ay gusto mo na si Caspian. Kaya wag kang mag-alala. He's a brother to me. And you're my sister now. Be happy. Sa kasal mo na lamang ako dadalo. Bridesmaid please. Love, Sari Maximilian. Ibinalik niya sa sobre ang sulat at malayang napalanghap ng malamig na hangin. Yumakap si Caspian mula sa likod niya. Nakangiti ka. Para saan? Bulong ni Caspian nang magawi sila sa gazebo. Napakarami pang tao sa loob ng mansyon, kaya tumakas lamang sila saglit para makalanghap ng sariwang hangin sa bahaging yun. Nasa tatay niya ang kambal. Ipinakikilala na kasi nito kaagad ang kambal sa mga kasosyo nito. Dahil ang kambal daw ang magmamana ng lahat sa hinaharap. Para sa lahat, sayo at sa kambal. Aniya. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano ka kaganda ngayon? Tumingin siya rito. Hindi pa. Akala ko nga hindi mo sasabihin eh. Natawa ito. Hindi mo halata? Na ano? Kanina pa kita gustong iakyat sa kwarto at suluhin mag-isa. Para siyang teenager na kinilig. I love you, sweetheart. Sabay haplos sa buhok niya. Mahal din kita. At naghinang ang kanilang mga labi sa ilalim ng mga bituin. Wakas.